Hello po, magandang araw sa inyo mga kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ito po, magsasagawa po tayo ng home Bible study. Anong pangalan nito, Sister Beth? Itong lugar na ito? BLRB. Ayun, BLRB. Tenement. Dito po sa Barangay 99. Barangay 99, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Po, magsasagawa tayo ngayon ng home Bible study. Ayan, nakita niyo po yung katabi ko. Napakaganda, di po ba? Wala pong ginawang pangit ang Diyos. Lagi po natin tatandaan yan. At minasdan ng Diyos sa kanyang mga nilikha ay pawang, gwapo at maganda. Study mo nga muna sa kanila electric fan. Doon po sa Hindi, Genesis 1:31. Tignan nyo po, baka sabihin nyo po, may ginawang pangit ang Diyos. Wala. Kaya kung mayroong magsabing pangit, ay, masama Ba't po lagi yun. may tubig yung hindi natatama? Yung talaga yan, kahit sa inyo, ganyan yan. Ay, hindi, Pagkay. sa amin. Sa amin nga lang, mas malalim. Sa inyo ganyan din, hindi lang ganun kaano. Ito po, babasahin ko ano. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat ng ginawa Sarap ng tulog sa anak mo. at lubos siyang nasiyahan. Kita niyo po, nasiyahan ng Diyos sa kanya nilikha. Kasi po, wala siyang nilikang pangit. Kaya kung may magsabi sa inyo pangit ka, ay masamang tao yan. Po, masamang tao. Pero bago tayo papalaw sa ating pag-aaral, tayo muna po ay mananalangin. O Sister Beth, alam mo ba yung kanta nga namin? Kantayin natin. Tango. Sige. Kantayin natin lahat kung sino yung makakalam, ha? Okay, sisimula ako, ha? Kakanta kayo. Ama namin, sa langit ka, Sambay. ang ngalan mo, Mapasa. pasahamin, Ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa. Para na sa amin. Okay, stop muna. Nakita niyo yung uling talatang binasa nyo, ay kinanta nyo. Kinanta pala natin. Sundin ang kalooban mo dito sa lupa para nang sa langit. Ibig sabihin po ng Panginoong Yesus dito, nang itinuro niya yung panalangin ito, hindi po kanta ito. Nang kinatagalan ng panahon, ginawa na po nila ng lyrics. Kaya ngayon, hindi na yung ama namin nasa langit. Hindi na po ganon. Kinakanta na po nila sa simbahan at ang mga kumakanta nito ay naghahawak kamay pa sila. Pero pasinin niyo po, sundin ang kalooban mo. Sino nagsabi po dyan o nagturo niyan? Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Yesukristo. Okay? Mananalangin muna tayo para tulungan tayo ng Panginoong Diyos. Panginoong Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, sundin ang kalooban mo. Buksan mo po ang puso at isip ng bawat isa sa amin at ang mga manonood ng video ito upang lubusan po kami makinabang sa iyong salita sapagkat ang iyong salita ay pagkain ng aming kaluluwa. Sapagkat ang tao po ay binubuho ng katawan at kaluluwa. Samahan mo kami ng iyong Santong Espiritu sa ngalan ni Jesus. Amen. Yan. Ang nakalagay doon, sundin ang kalooban mo. Yan. Ngayon, meron sa Biblia, mataas na tao, isa siyang ari. Pero, nangutusan siya ng Diyos. Hindi po siya sumunod. Kaya anong sabi ng Diyos?
Napakalaki ng iyong kasalanan. Kaya itinuruan po tayo ni Jesus ng Lord's Prayer. Kaya po itinuro yun para matuto tayong sumunod sa Kanya. Okay, babasahin ko muna po yung sinabi ko. At sinasabi ko pong isang hari, ang Diyos pa nagtalaga sa Kanya bilang hari ng bansang Israel. Kaya nabigo ang Diyos sa Kanya. Kaya sabi niya, tinalikuran ako. Kasi yung utos ng Diyos, hindi niya sinunod. Yan po ang mahirap sa buhay ng tao. Naniniwala ka sa Diyos, kumisan sabi mo pa, Diyos ko, Diyos ko. Oh. Parang mo na sinasabing, Diyos mo siya. Pero bakit? Yan tinatawag mong Diyos ko, ba't ayaw mo siyang sundin? Ano kaya ang dahilan? Maraming tao pong ganyan. Kinakanta nila yung kantang Ama Namin, pero hindi po nila inuunawa yung mga lyrics nun. Di po ba? Ikaw kaibigan, nanonood ng video ito. Tanungin mo sarili mo. Yung kantang ito, pinakasikat pong kanta ito na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Pero yung kinakanta lang nila, pero yung laman ng kanta, hindi po nila inuunawa. Di po ba? Baka akala nyo po, walang meaning yung kanta yan. Hindi lang basta kanta yan, turo yan. At ang nagturo ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sino si Jesus? Anak ng Diyos. Kung ano sinabi ni Jesus, sinabi ng Diyos. Di po ba? Bilang tagapagsalita ng Panginoon Diyos, ang kanyang anak pinadala dito upang tayo matubos sa ating mga kasalanan. Ito po, baka sabihin nyo, nimbento ko lang yung kwento na yun. Hindi, nakasulat po. Unang Samuel, chapter 15. Ito po yung utos sa isang hari. Ng pangalan ng hari ay walang iba kundi si Haring Saul. Sabi ng Diyos, lusubin mo ang Amalek at lipunin mo silang lahat. Wasakin mo ang lahat nilang ari-arian at huwag magtitira kahit isa. Patayin mo silang lahat, babae at lalaki mula sa pinakamatanda hanggang sa sanggol. Patayin mo rin ang kanilang mga baka, tupa, kamelyo at asno. O, kita nyo po. Yung lugar ng Amalek na ito, masamang tao po yan. Yung naghahari na si Haring Agag. Ay Agag, Haring Agag. Napakasamang ari po niyan. Kaya sukdulan na po yung kasamahan niya, sinintesian na siya ng Diyos. Inutusan niya ang ari na si Saul, lusubin niyan mula sa ari, lahat ng mamamayan ng Amalek, patayin lahat hanggang sa mga sanggol. At pati yung kanilang kabuhayan, yung kanilang mga hayop. Yan ang utos ng Diyos. Pero, hindi po sinunod ni Haring Saul yun. Yung ari, biniyag. Yung mga hayop, pinili po yung magaganda. At yung mga pangit na hayop, pinatay sila. So, hindi niya po sinunod. Ngayon, nung questionin siya ng Diyos, nagpadala ang Diyos ng kanyang propeta na si Samuel. Ang sabi ng Diyos, Samuel, pumunta ka nga doon. Puntahan mo itong matigas na hulo na ito. Itinakwil ako, tinalikuran ako. Dahil yung utos ko, hindi niya sinunod. Nagalit po ang Diyos. Kaya tandaan niyo po, marunong magalit ang Diyos. Yung iba sabi nila, ang Diyos daw pag-ibig. Oo, totoo yun. God is love. Pero, righteous God po siya. Ang masama ay masama.
ang mabuti ay mabuti. Kaya nagalit siya. Kaya ano sabi ng kanyang lingkod? Sinabi ni Propeta Samuel, tumigil ka. Pinatigil po yung kayabangan niyang nangari na Saul. Kasi nagmamayabang, sinunod ko, ginawa ko. Mapaglalakan mo ba ang Diyos? Lahat ng galaw mo, alam ng Diyos Lahat po tayo, gumawa tayo ng lihim sa Diyos, hindi lihim yun. Gumawa ka sa dilim, sa Diyos, parang maliwanag po yun. Di gagawa ka ng kasalanan pag maliwanag, di mas lalong maliwanag yun. Nagmamatwid pa po ito. Tayong tao, nagkamali po tayong lahat. Huwag na po tayong magmamatwid pagdating sa Diyos. Bakit? Sasawayin tayo ng Diyos parang, ang Diyos po, parang magulang po yan. Kaya nga tawag sa Kanya, Father God. Hindi po ba yung tatay ninyo, yung nanay ninyo, pag may ginawa, iniutos pala. Pag hindi mo ginawa, kahit anong gawin mong katwiran, magagalit pa rin ang magulang mo. Bakit? Yung inutos nila, ayaw mong gawin Parang ganun ang nangyari po kay Aring Saul. Nagmamayabang siya, nagbibida siya, kesyo, sinunod ko ang lahat na sinabi ng Diyos. Sabi niya sa propeta ng Diyos. Kaya sabi ng propeta ng Diyos, tumigil ka! Sinaway po siya. Nang saway na siya, pinakilala niya ang kanyang kasalanan. Anong kasalanan po nangyari? Yang sinabi ng Diyos, hindi mo sinunod. Kaya pinapunta ako rito para kastiguin ka. Nagulat po yung hari. Alam lahat. Kaya ang ginawa ng hari, nagpakumbaba na siya. Kailangan pa bang ilahad ng Diyos ang kamalian mo? Hindi na. Hindi po. Kaya ang sabi sa Bible, lahat tayo nagkasala. Ngayon, tignan natin yung sinabi ni Apostol Pablo. Nang nangaral si Apostol Pablo sa kanyang panahon, meron po siyang binanggit. Dito po sa Roma chapter 3. Ito sabi niya. Roma chapter 3 verse 10. Ayon sa nasusulat, walang matwid, wala kahit isa. Ang tanong dito, ganito lang po. Bakit nasabi kaya ni Apostol Pablo na walang matwid kahit isa? Isipin nyo, si Pablo yung nangangaral pero hindi sinabi ni Pablo, ako lang yung matwid, kayo lahat hindi kayo matwid. Hindi. Lahat tayo, sabi ni Pablo. Walang matwid kahit isa. Bakit po kaya nasabi ni Pablo yung ganon? Tignan po natin. Sa verse 18, hindi sila marunong matakot sa Diyos. Yon. Alam niyo, pag may takot ka sa Diyos, susunod ka sa Kanya. Kaya hanggat nabubuhay po tayo rito, tignan niyo po yung sulat ng isang mangangaral ng Diyos. Basahin po natin. Napakaganda yung sinabi ng mangangaral ng Diyos. Anong sabi niya rito? Sa chapter 12 ng mangangaral. Ito. Sa 13 and 14. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Anong masasabi ng Diyos sa atin? Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buhok katungkulan ng tao. Kita niyo po, nakalagay sa una. Matakot ka sa Diyos. Ano kasunod? Sundin mo ang Diyos. Kaya sabi ko nga po sa inyo,
Kung may takot ang tao sa Diyos, lahat ng sasabihin ng Diyos susunod siya. Kahit na kamatayan pa yung harapin niya. Si Jesus nga sumunod po hanggang kamatayan. Wala siyang hindi sinunod. Wala siyang hindi sinunod. Sinunod niya po ang kanyang ama hanggang kamatayan. Kung siya masunurin, di dapat po tayong mga tao, masunurin din tayo gaya niya. Ang masakit nangangatwiran pa tayo. Kagaya ni Ari Saul, nangatwiran. Ano sabi ng propeta ng Diyos sa Samuel, tumigil ka! Sinaway po siya. Nung makilala niya ang kanyang pagkakamali, nawala ang yabang ni Saul. Ang sabi niya, nakiusap pa propeta Samuel, pwede ba samahan mo ako? Natakot po siya. Samahan mo naman ako. Kita niyo po ngayon. Samahan mo ako. Ano po? Kailangan pa bang dumating tayo sa ganyang punto? Kaya isa lang ang batas. Ito, tuloy natin. Kung sabi niya, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Bakit sinabi ng mga ngaral yan? Sa verse 14, tignan niyo po sinabi niya. Lahat ng gawin natin ay agman o lihim, mabuti man o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Kita niyo po? Gumawa ka ng mabuti, magsusulit ka pa rin pala sa Diyos. Di mas lalo ka magsusulit kung gumawa ka ng masama. Diyan mo po makikita ang Diyos ay Diyos ng katwiran. Yung mali, mali. Yung tama, tama. Ganon po ang Diyos. Kaya nga Diyos Kaya ang inuutos po sa atin, mapabata man, matanda, ano man ang kulay, ano man ang itsura, matakot tayo sa Diyos. Kaya pala nasabi ni Pablo na walang matwid, wala kahit isa. Yung pala, wala silang takot sa Diyos, sabi niya. Kita niyo po? May mga tao palang hindi takot sa Diyos. Meron. Sino itong mga taong ito? Di natural, anak sila ni Satanas. Kasi mismo si Satanas, hindi rin natatakot sa Diyos. Kaya nga siya naging Satanas Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng Satanas? Masama. Para mas madali niyong maunawaan. Ibig sabihin ng salitang Satanas, masama. Kaya sabi ni Jesus, masama si Satanas. Yan ang inyong tatay. Doon sa mga taong hindi naniniwala sa Kanya. Yan ang sinabi niya po sa kanila. Mga anak kayo ni Satanas. Lahat ng sasabihin ko, ayaw niyong maniwala. Yan nakalagay po sa 1:8:44-45. Kaya niya po sinabi nga, anak kayo ni Satanas kasi nga, hindi sila naniniwala sa ating Panginoong Yesus. Kaya tatandaan nyo, kaibigan. Baka sabihin nyo pinatato ko na si Jesus sa katawan ko Yung iba pinatatato pa. Alam nyo po ba noong araw nung nagpunta po ako sa Philippine Orthopedic. Dalawa kami nung kasama ko. Meron po kami na tiyempuan doon. Puro tato, buong katawan hanggang ulo. Ang yabang pa. Sabi niya. Sabi ko sa kanya, ano ba yung nakatato dito sa balikat mo? Dito, meron po kasing mga tato dito Ay, hindi ako tinatablan ng ganito, ganyan-ganyan. Hindi raw siya tinatablan. Alam niyo po, yung taong mayabang yan. Nasa gasaan. Sabi ko sa kanya, bakit tinablang ka na sa gasa? Nasa orthopedic. Hindi po ba?
Kaya ba? Ang daming tattoo rito. Hanggang dito, kalbusi. Lahat yan, merong ibig sabihin. Sabi niya pa sa akin. Alam niyo po ba, sa na-accident yun? Sa mismong tapat ng bahay nila, pagliko ng jeep na gano'n, no? Yung pahan niya, tinamaan. Isipin niyo yan. Tapos sasabihin niya, alam niyo yung tattoo lang yan. Walang ibig sabihin yan. Ano po? Tayo po mga tao. No, tuloy natin yung kanta. Saan ba tayo na ito kanina? Ang loob mo Sundin ang loob mo. Ano kasunod? Dito sa langit. Dito sa lupa para na sa langit. O sige, kasunod. May kasunod yun. Bigyan mo kami ng Oo, aming kakanin kantayin natin. sa araw-araw. Kantayin natin. Bigyan mo kami Ngayon, ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala gaya ng patawad na namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso tukso. at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Napakagandang kanta. Yung uling lyrics, wag mo kaming dalhin sa masama. Yon, iadya mo kami. Di po ba? Kasi po, yung masama, nasa lupa na. Ang ginagawa ng masama na yan, o satanas na yan, yan, inahanap niya yung tao para maging masama sila. Kaya wala naman po talagang masamang tao. Kaya po tayo naging masama dahil po sa kagagawan ni Satanas, yung masama. Oh. Ang trabaho po ni Satanas, yung tao, kailangan makuha niya at makasama niya sa impyerno. Oh. Kaya, kung tayo po, sabihin natin may takot tayo sa Diyos, kahit anong gawin ni Satanas, hindi po tayo may dadaig. Pero, kaya po tayo nadadaig ng masama. Kasi po, yung pananampalataya natin sa Diyos, pinababayahan natin. Kunwari pa. Pero ang totoo, di po ba? Kaya kailangan habang nabubuhay tayo rito sa ibabaw ng mundo, tiyakin po natin na yung takot sa Diyos ay lagi pong nauuna sa atin. Oo, kasi tao po tayo. Nandito pa tayo sa ibabaw ng mundo. Wala pong matuwid na hindi nagkakamali. Lahat po tayo nagkakamali. Eh bakit? Sa akin po kasi sa aking nakikita may pastor, nakita ko, nagkakamali. Pare, may nagkakamali. Talagang mahirap po ang buhay dito sa lupa. Pero, kung meron kang Diyos, meron kang panlaban. Kaya kaibigan, ang buhay natin dito sa lupa, italaga po natin sa Diyos. Italaga natin ang ating buhay sa Diyos. Kasi actually, ang buhay po natin, hindi naman talaga sa atin yan. Pinagagamit lang ng Diyos yan. Kung minsan, imbis na gamitin po natin sa kagustuhan ng Diyos, ginagamit natin ang ating katawan sa kagustuhan natin. O, babasahin ko po Sinabi po ni Pablo yan, na yung ating katawan ay hindi natin paghahari. At ang ating katawan na yan
paghahari ng Diyos. Kaya kung minsan po may mga tanong ako kung hindi po ba kapag ginawa kang caretaker sa isang magandang bahay, anong gagawin mo po sa magandang bahay na yan? Pababayaan mo ba o aalagaan mo? Siyempre, kung caretaker ka, aalagaan mo yung bahay na yon. Kaya nga naging caretaker ka Parang ganun din po. Yung katawan natin, tayo ang caretaker ng ating katawan. O, basahin ko po ano. Pero ginagamit ng katawan, halika pare, magsyabu muna tayo. Meron ko binabible study Nagsusugal, sabi nila sa akin, Pastor, huwag ka lalapit dito. Doon ka lang sa kanto. Nagsusugal, nagsasabu. Huwag ka lalapit dito. Siguro pag irandam nila, pag lumapit ako, masusunog silang bigla Kaya ko naman, siyempre, kailangan unawain mo sila. Iba yung ugali nun Kaya ginagawa ko, nandun ako sa kanto, nangangaral ko, sumisigaw ako para marinig nila. Alam niyo po ba kinalaunan? Itong mga taong itong na sinasabi ko, medyo unti-unti bumabait sila. Bumabait po sila. Kanya lang. Ito, basahin ko po Sa unang Korinto 6:19. Hindi ninyo paghahari ang inyong katawan. Verse 20. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Yon. Itong katawan natin, pinagagamit ng Diyos sa atin, para saan? Para ang Diyos na may-hari nito, gagamitin natin ang katawang ito upang siya maparangalan. Paano mo mapaparangalan ng Diyos? Di sundin mo yung gusto niya. Kasi pag sinusunod mo yung gusto ni Satanas, si Satanas po ang napaparangalan ngayon. Kaya nagkakasala tayo. Kaya nagkakasala tayo. Kaya mag-ingat po tayo sa buhay natin sa mundong ito. At lalo na sa panahon po natin ngayon. Nakita nyo po yung nasunog sa Los Angeles, California. Nilight nila ang Diyos. At sabi nung nagsasalita, doon sa Golden, sa mga artista. Sa LA daw, walang Diyos. Ilang araw lang. Ayun po, nasunog. Hanggang kayo nasusunog. Sabi nga ng iba, huwag yung galitin ng Diyos. Meron po nakalagay sa Biblia dyan. Ako naman po, hindi ko naman sinasabing dahil nilait nila yung Diyos, kaya nasunog yon. Hindi. Yung iba, ang pakahulugan nila, nang laitin nila ang Diyos. Isipin nyo, wala daw Diyos sa Los Angeles. Yung iba, sabi nila, yan ang ganti ng Diyos. Sa akin, hindi po yun Basta ako, kasi ang Diyos po, mabait. Oo, namamarusa ang Diyos. Pero, ang gusto ng Diyos, maligtas tayo. Hindi parusahan. 1:3:17. Kaya naparito po si Jesus, hindi upang parusahan tayo, kundi upang iligtas tayo. Pero yung iba, tapos mayroong isang bahay doon, ewan ko kung ano yun kasi iba-iba sinasabi nila. Yung nakatira daw doon, isang Christian. Kaya sabi niya kanina sa Facebook,
Nasaan na kaya yung mga kapitbahay ko? Sabi niya. Umiyak siya. Bahay niya hindi nasunog. Naalala ko po sa amin nung araw. Una, may nasunog po sa amin. Yung nasa likuran namin. May namatay po doon 5 bata. Yung nabalita nung araw. O, nasa likod lang namin yung sunog ha. Pero yung mga kapitbahay ko po, nasunog yung bahay nila. Pero yung sa amin po, sa biyaya ng Diyos, hindi po. Pagpalipas ka na naman ng 4 na taon, 4 years, nasunog naman doon sa kabila namin. The other side. Sa hawat biyaya ng Diyos, hindi na naman po nadamay yung aming bahay. Bakit po? Isa lang ang sinabi ko sa Diyos eh. Alam niyo po ba ano sinabi ko? Diyos ko, saklolohan mo kami. Yan po. Kasi po ang Diyos ay Diyos ng saklol. Biyaya ng Diyos. Ngayon, ano sabi nila doon? Yung nakakakita doon sa bahay namin ngayon. Hindi ako may sabi ha. Sabi nila. Nakarating lang ang kwento sa akin. Alam niyo po ba nung tanong ng tao? Nasaan ang bahay na hindi nasusunog? Kita niyo po? Ang taguri nila doon sa amin bahay na tinitiran, bahay na hindi nasusunog. Sipin niyo po, nasunog 2 beses. Side by side. Pero nandun pa rin yung bahay na tinitiran namin. Amen? Yan. Kaya, God is good. Paano hindi mo... Kaya alam niyo po, nasa na ba tayo? Yung sa Los Angeles. Meron ko pong babasahin. Kayo po nanonood ng video ito. Bahala po kayong mag-judge. Ako hindi ko pakikialaman yan eh. Bagamat yung ibang nababasa ko, sabi nila, yan! Nilalait ko kasi ang Diyos eh. Kaya kayo pinarusahan. Sabi nila. Sa social media. Kalat yun. Ito nakalagay po ha. Sa chapter 20 ng Exodo. Kayo po bahala na kayong mag-usga. Babasahin ko lang. Huwag mong gagamitin, verse 7 ha, huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na parurusahan ko ang sino mang gumamit nito ng walang kabuluhan. Doon sa golden, yung sa artista, Sister Miana, ano ba yun? Golden Award. Yon. Yung Golden Award ng artista sa Amerika, doon sa Los Angeles. Yon. Na sinabi nila, God, the creator of the universe. Pero, wala man lang nagpupuri sa kanya. 0. Kita niyo po. Tapos pinagtawanan nila ang Diyos. Then nangyari yung Golden Award na yon is 6. Then, mga 3 araw lang, ayun po, nasunog yung Hollywood na nakalagay po Hollywood sa bundok ng Los Angeles. At ang lakas ng hangin. Kaya alos masunog po ang kabuuan ng Los Angeles. At hanggang ngayon, nasusunog pa po yung ibang lugar doon. Ako, hindi ko po inuusgahan na yan kasi ganyan kayo, kaya ganyan ang Diyos sa inyo. Hindi po. Kayo po, bahala kayo. Kaya sabi nung may bahay doon, Kaya minsan nag-ano, kita niyo po. Amen. Kaya tayo pong mga tao, dapat po marunong tayong matuto sa Diyos. Sumunod po tayo sa kagustuhan niya. Huwag lang po nating awitin yung ama namin na tinuro ng Panginoong Yesus, kundi yung bawat lyrics nun. Unawain natin at ganapin. Salamat Panginoong Diyos sa katotohanan
na binahagi mo sa amin. Kung paano ang tao ay nagkakasala sa iyo. Ipinakita mo ayon sa Biblia na gamit ko. Amen. Salamat. Pinakikilala mo sa amin kung paano kami nagkaroon ng kasalanan. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Hindi ko na po pakikita sila. Baka ma-censored ako. Basta, ako lang. Sino ba? O, gwapo naman, di po ba? God bless us all po. Bye-bye!